Na yung pag yung Kongreso ay, binabatikos yung mga Duterte, naging, pulutan ho diyan sa Kongreso, ba't ho ba biglang, sumama yung, panahon? Nagkakaroon daw ng bagyo, mga pagbaha. Ito yung magandang tanong, eh. At saka ang ganda ng itinita, ni, Inday Sara, ni VP Sara Duterte dito, mga kapitan, 'no? 'Di ba? Napakaganda talaga ng ating, Vice Presidente. Kung siguro wala pa 'tong asawa siguro at, wala rin akong, pamilya, baka siguro, nagkakamabutihan na kami nitong dalawa, mga kabalitaan. Nasa atin ho ang, puwersa, mga kabalitaan, para magkaroon ho ng, solido na desisyon itong ating, Vice Presidente ngayon. Kasi kung hindi ho natin ipapakita yung suporta ni Inday Sara Duterte ngayon pa lang ho, ay malamang hindi ho ito tatakbo. Magsagsigi kang no naman, pero unsa may sikreto sa Vice President nga guwapa magigihapon kayo? Basta, termina ko na siya ginasulti, sir. Sinanggo po ng tawhana. Sa dami-rami itatanong, nakita pa dito yung, beauty ni Inday Sara Duterte. Talagang may pagnanasa ka pala ni Inday Sara, ha? Kaya tinapyasan para hindi na ho makagalaw ang Office of the Vice President sa lahat ng kanyang mga satellite office. Dagdag Balita News Update. Alright, bueno mga kapitan, magandang araw ho, magandang buhay sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mga sulok ng ating mundo na may mga Pilipino. Mabuhay ho kayong lahat, mabuhay ho tayo. Tuloy pong laban at pakipagbakbakan ho sa programang ito na magbibigay ho tayo ng sapat at komprehensibong mga impormasyon na dapat ho nating malaman, mga kabalitaan. Dahil ho sa puntong ito, sa video ito ngayon, ating ipapakita sa inyo kung ano nga bang masasabi ni VP Sara Duterte sa ginawang hong pagbibigay ng tulong, yung tinatawag nilang ayuda. Ayuda ho ni sino ba 'yon? Ni Martin Romualdez. Talagang ito ba'y nakakatulong? Yun po ay sasagutin ni Inday Sara Duterte. Kaya kung kayo ay bago pa lang sa bahay na ito, sa mga bagong salta, huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe na para lagi kayo updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Heto na ho mga kabalitaan, ipaparinig at ipapanood na natin sa inyo ang press conference ni Inday Sara Duterte, ang ating mahal na Vice Presidente ng ating bansa. Regarding po sa activity ngayon, ito po ay part ng regular program ng OVP. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then meron din kaming Magnegosyo Taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So meron tayong ceremonial turnover ngayong hapon, yun check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question, Ms. Madeline, 93.7. Ms. Madeline. I have a question, VP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OBP na take update ang VP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalized na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and Marcy. Oo. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP ma'am, unsay reaksyon nimo ma'am nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom
ang mga Duterte family, dagay mga bagyo mosulod. Pero if ever kung di kaisgutan, why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Sa imong reaksyon na BP? Dili ginako na siya matubag no kay dili ta maka-predict sa weather, pero ato dito na lang. Natatawa ako ni VP Sara. Parang pinipilit niya talaga yung tawa niya dito, kasi nakakatawa at may punto rin naman tong reporter na 'to. Nga tinatanong kung ano ba yung masasabi ni VP Sara na pag yung Kongreso ay binabatikos yung mga Duterte, naging pulutan ho diyan sa Kongreso. Ba't ho ba biglang sumama yung panahon? Nagkakaroon daw ng bagyo, mga pagbaha. Ito yung magandang tanong eh. At saka ang ganda ng itinitaan ni Inday Sara, ni VP Sara Duterte dito, mga kapitan, no? Di ba? Napakaganda talaga ng ating vice presidente. Kung siguro wala pa itong asawa siguro at wala rin akong pamilya, baka siguro, nagkakamabutihan na kami itong dalawa, mga kabalitaan. Kinig aside lang po, mga kabalitaan. Tuloy po tayo. Okay. Ando dito na lang, sir. Next Okay. question, Sir Louis Oranda, Jemmy Sting. Thank you. Yes, BP Inday, magandang hapon po. Sa palo po katanungan dito. Sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang gibati. O padayon lang po ng bagyo sa ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Tayo lang yung bagyo na sabi. Sige lang, itutuloy lang nila yung pagbabadad sa akin at itutuloy na lang, bahala na rin yung bagyo sa kanila. Talagang, ano rin to si Inday Sara, may pagka Duterte dito, parang yung ama niya. Wala po lang, BP Inday. Atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong permi ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong So ayun, nasagot na ho. Kasi nga, yung mga WAD committee na yan, mga kabalitaan, na kung sakaling hong pinapatawag yung mga officers or chief of staff o ano ba yung mga staff ng OVP tawag nila dyan, pag pinatawag ho sa Kongreso, pag hindi ho sila pumunta, ay agad-agad nag-conclude. At nagsasabi ho sila na pakana ho ito ni Inday Sara Duterte at kinausap or inudyukan na huwag pumunta. Tingnan niyo po yung mga kakitiran ng utak tong mga huwad committee nito, mga kabalitaan. Di po ba, Mr. President? Di ba? It's there's indeed. Naintindihan niyo ba yung sagot ni Mr. President? So malaking sampal ho ito, talagang ewan ko kung may hiya, hindi naman siguro tatablan ng hiya itong mga tunglisista na ito, lalo na sa Huwad Committee, dahil kahit alam na ng taong bayan na itong mga kalukuhan nila, yung mga kabalbalan, mga walang kahiyaan na ginawa ho nila sa Kongreso, ay pinagpatuloy pa rin ho nila. So wala hong yun, makakapalmoks na ho yung mga nasa Huwad Committee, mga kabalitaan. Okay, next question, Sir Alex, PNA. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, dili na kong mutupag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young boons din sa ato ang House of Representatives. Next question, Marlo. Klaro ba to? Boons.
Marlon Tubugan. Marlon, tubugan. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na investigation regarding sa drug on war at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan nako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao, kung mo-attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo-attend or sa tao nga dili mo ma-attend. Ma'am, there's a phone-in question from the OVP Media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte. Ulitin natin to guys kasi biglang nag-mute si Inday Sara. Yung about sa Southern Mindanao ba yun? Parang Barmy yata to. Sige, ulitin ho natin to dito para marinig rin ninyo. Ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary, pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, please go ahead, 25. Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senador Tolpo at yung iba is kulila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senador Tolpo? Any reaction po dito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. So, ibig sabihin nun mga kabalitaan, malinaw na ho na nabanggit dyan ni Inday Sara, sinabi niya ho dyan na ang perfect timing dyan para siya ay tatakbo, malalaman ho sa 2026. So a year o 1 year before yung filing of candidacy, if hindi ako nagkakamali. So ibig sabihin nun, chance ho 50-50 pa. Pero nakikinig dito sa taong bayan eh. Pag yung taong bayan ho ang sisigaw na kailangan hong tumakbo ni Sara Duterte,
sa darating na 2028 presidential elections, ay sigurado ho tatakbo ho yan mga kabalitaan. Kaya sa video ito, tayo ho'y nananawagan sa inyo na magkaisa ho tayo sa darating na mga panahon bago ho yung filing of candidacy, na ipagbigay alam ho natin sa ating Vice Presidente ngayon na siya talaga ang ating gustong tumakbo or magiging susunod na Pangulo ng ating bansa, mga kabalitaan. Kasi nga po, mahirap tumakbo ho na walang suporta sa mamamayang Pilipino. Lalo na ho sa mga OFW. Magkaroon ho sila ng organisasyon o mag-organisa ho sila dyan na ipapaabot ho nila sa ating butihing Vice Presidente Sara Duterte na susuportahan ho itong kandidatura ni Sara Duterte for President for the next 2028 election. Kaya nasa atin ho ang puwersa, mga kabalitaan, para magkaroon ho ng solido na desisyon itong ating Vice Presidente ngayon. Kasi kung hindi ho natin ipapakita yung suporta ni Inday Sara Duterte ngayon pa lang ho, ay malamang hindi ho ito tatakbo. Alam naman ho natin, yung ama nito, nakita natin yung resulta nung ito'y naging presidente ng ating bansa na napakalaki ho yung pagbabago. Na hindi na ho tayo natatakot na lumabas kahit 10 oras na ho ng gabi dahil yung ating mga kapulisan ay nagtatrabaho ng gusto. Ang problema lamang ho, hindi ho na ipagpatuloy ito ni BBM, mga kabalitaan. Dahil weak leader nga at walang boses, nagpapadikta ho sa dalawang tao na nasa paligid ho nito, kaya wala hong tamang direksyon ang bansa ho natin, kaya nagkakagulo-gulo na ho diyan sa Kongreso dahil sa kanilang personal na interes, layunin na burahin sa politika ang mga Duterte, mga kabalitaan. Kaya ngayon pa lang, sisimula na ho natin ipapakita sa ating Vice Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, na andyan ho kayo, andito ho tayo, na susuporta kahit ano mangyari hanggang pagdating na ho sa tamang halalan, tamang panahon, at makuha ho yung gusto ng taong bayan na magiging presidente sa ating bansa sa susunod eleksyon, mga kabalitaan. Assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Sige, VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawalan sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no? Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan og trabaho. But definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan og trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo nasugdan sa imong papa nga si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag kung gulambo ang Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa imong Mindanao? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part, no, na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build big ticket projects. Sir Ray,
Bombo Raja. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Hindi naman kikilos at gagawa yan ng mga ganyang pagtulong, ayuda. Kung walang kapalit ho, yun po yung isa sa mga nakikita nating dahilan. May kapalit ho, hindi ho yung perang ni-request nila para sa budget na yung pamimigay ng ayuda during campaign period. Tandaan nyo po yung sinasabi ko, mga kabalitaan. Maganda ho itong sagot ni Inday Sara Duterte na yung pagbibigay ng ayuda, 5,000 pesos, yung 5 kilong bigas, ay hindi ho yan nakakatulong. Hindi gaganda yung pamumuhay mo dyan, mga kabalitaan. Ang tamang gawin ho ng ating gobyerno, pamahalaan, ay magbigay ho sila ng lifetime na pagkikitaan ng ating mga hikahos na mga kababayan. Hindi yung ayuda-ayuda. Bigyan ng sapat na trabaho. Bigyan ng pangkabuhayan. At kung ano-ano pa dyan, marami hong paraan, kaso hindi lang magagawa dahil hindi ho nila prioridad ho na mabigyan ho kayo ng tulong or tayo mabigyan ng tulong or lifetime na pagtulong para ho hindi tayo mahihirapan. Iba, ganyan ho yung mentalidad ng mga buhaya sa ating pamahalaan. Meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift giving during Christmas. Meron din kaming rice box, binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag og ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa po sa ako ang kuan nianing mga ayuda kay mura basyag kana ganing insulto sa kawadon sa tao nga murabag wala man ka 5,000 ray imuha humanata mura gingana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole out. Follow up, Vice, nakita ba nimo nga doon na pahigayon nga mahatag ang pundo yung pangayo rin na sa Senate? Gihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon mahitungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsay ihatag mo among dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Next question, Ivy. Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe ba kainit ang lugar? On sa na to ang aircon. Sir, Ralph. I think matay taan. Matay tani ko ng mga Saglit lang po, ma'am ha.
On na po natin yung air. Yung inon dyan, ang dami nyo. Ang liit lang ng, ng kwartong yan. Yes, ma'am. Alam nyo mga kabitan, nasubukan ko yung mga ganun, yung mga ambush interview, yung mga ganun-ganun. Talagang hindi ho biro ho yung mag-interview ho kayo tapos walang hindi malamig. Talagang maliligo ho kayo sa sarili nyong singot mga kabalitaan. Totoo ho yan, maligo kayo sa sariling singot. Pagpapawisan kayo ng maraming singot talaga. Talaga ho. Kaya nagreklamo na si Inday, oh. Oh, kaya pala medyo balisa siya, nakaganon-ganon siya, mainit pala dyan sa loob. Mainit pa yung issue pa laban sa kanila o laban sa kanya, mainit pa rin yung kwarto na yan. Mas lalong uminit tuloy si Inday Sara. Tuloy po tayo. Regarding ba sa imong hangingon ka ganina undecided to magaturan sa election for presidential election, but then na naman ko'y survey VP nga ikaw man ginamunas for presidential survey, so unsa bay imong assurance po sa mga kining nag-aghat sa imong karong VP to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am. Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko dunay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nagaauhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So apilo na ko sila pag mugna sa akong desisyon. So yun guys, parang sigurado na ho si Inday Sara tatakbo ho sa darating na eleksyon sa 2028 presidential elections, mga kabalitaan. Talagang papalakpakan na ho natin to. Klaro na ho, lumilitaw na ho na andyan na ho dahil karamihan ho kasi sa ating mga mamamayang Pilipino, gusto ho natin talaga si Inday Sara yung tatakbo na magiging susunod na presidente. Kaya malabo hong mangyari na hindi ho tatakbo ito. Kaya kabahan na yan si Tambaluslos, mga kabalitaan. Kakabahan na yung Kongreso at ang Huadcom na yan, mga kabalitaan. Lalo na ho si Abante. Malas lang kasi hindi ko na-save yung interview niya eh. May nag-interview kay Abante na maniniwala ka ba na pag nagsisara yung naging presidente, babalikan ka niyan? Sabi niya, oo, natakot ako dyan kasi babalikan talaga ako ni Sara Duterte pag naging presidente ho yan. Nako, tahanapin ko yon, ipi-play ko sa susunod na vlog ho natin, mga kabalitaan. At klaro na po, si Inday Sara, sige sabi ko sa inyo ipapakita ho natin yung suporta. Yung puwersa ho, yung lakas ng masa ho, ipaparamdam ho natin kay Inday Sara Duterte para makapagdesisyon na agad at kakandidato bilang Pangulo ng ating Pilipinas, ng ating bansa, mga kabalitaan. Question, VP. Sa kadaghan sa mga karagahan magod everyday nga nagapangayo og serbisyo, especially din ni medical assistance, VP, how you can assure na makatagan sila tanan ng assistance, especially katong mga medical assistance diri sa Caraga region? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget na amo agyud na ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gyud ni ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginaingnan yun na ako ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Alam nyo ba mga kabalitaan kung bakit ho nangyari itong pagpigil, pagtapyaso ng budget ni Inday Sara Duterte? Yung mga rason nila na ginagastos daw sa hindi maganda, ganito ganon. Ano na lang ho yan second reason na lang ho yan para mapigilan ho yung hinihingin lang 2 billion pesos budget para sa Office of the Vice President. Alam niyo ba kung bakit ginawa ho yan ni Martin Romualdez at ng Huad Committee? Alam niyo po ba yan, mga kabalitaan? Ito ho yung dahilan. Maniwalat kayo sa hindi. Kaya ho tinapyasan ang budget ng BP ho dahil ang layunin ng ating Vice President ay talagang makakatulong ho siya sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ho ng satellite offices sa Office of the Vice President. Yan po ang rationale ho dyan, mga kabalitaan. Kaya tinapyasan para hindi na ho makagalaw ang Office of the Vice President sa lahat ng kanyang mga satellite office.
Dahil nakita ho nila na pag may pumunta sa opisina ni Inday Sara Duterte, wala na hong chiche bureche. Hindi na nagtatanong kung saan ka nakatira, sinong pangalan ng leader mo dyan, sinong kapitan nyo, sino yung nagiging binoto nyo nung nakaraang eleksyon. Wala na hong ganyang mga chichibureche, mga kabalitaan. Alam niyo po ba na pag may pumunta ho sa opisina ni Inday Sara Duterte sa lahat ng kanyang mga satellite office, wala na ho, tinutulungan agad right away, nandyan ho yung tulong. Hindi ho nila pinabayaan. Kaya ito ang ikinatatakot ho ni Martin Romualdez dahil lapitin si Inday Sara sa mga kababayan nating naghihirap ho sa buhay, mga kabalitaan. Para masira yung kanyang pangalan, ay ang ginawa ho nila ngayon, ito na ho yung nakikita natin sa Congress. At ito yung ginawa nila ngayon, ay nagkamali ho sila sa kanilang estilo or sa kanilang propaganda. Nagkamali ho sila. More na marami na nagtitiwala ho sa ating Vice Presidente. Nagkamali ho sila. Dahil nga po, akala nila ay magwawagi sila sa kanilang gustong gawin sa ating Vice Presidente para hindi ho ito manalo sa darating na eleksyon, mga kabalitaan. Yun ang kanilang iniisip ngayon. Nakita natin nung dumating si Tatay Digong Duterte, dominado ho ang pagdinig sa WAD Committee, mga kabalitaan. Mas lalong nadagdagan ho yung mga nagbibigay ng simpatiya ho sa ating Vice Presidente. Yung simpatya ng karamihan, mas lalong nadaragdagan, mga kabalitaan. Naku po, malaking hamon ho ito sa ni Martin Romualdez. Ano kayang gagawin niya nito sa susunod na hakbang? Napakasaya niya pag namimigay ho siya ng ayuda. Ang saya-saya. Feeling yung mga tao talagang bubuto ho sa kanya, mga kabalitaan. Matalino na ngayon yung mga tao, yung mga butante ho diyan sa ating o sa bawat sulok ng ating bansa. Matalino na ho. Hindi nyo naalala yon? Si Tatay Digong Duterte, walang makinarya, walang kahit ni anong mga malalaking tao na sumuporta ho sa kanya. Ba't nanalo? It's because of his principle. Dahil mahal niya po yung bayan ho natin, totoo ho, at nakikita natin yung totoong paglilingkod at malasakit ho sa ating inang bayan at sa ating tayong mga mamamayang Pilipino. Last two questions. Miss Jonji, Power Radio. Junji, yes, in the DP. Yes, sir. Good afternoon. Vice, dako kang kalta sa atong budget, no, or next year. What will happen sa atong mga Office of the Vice President, Regional Office Vice, posible bang magkasira? Wala pa man good mi nakakita, sir, sa amuag yung tinuod nga budget para sa 2025 kay wala pa man napirmahan ang atong General Appropriations Act. Dito sa balaod, dito ginatong makita kung unsa gyud ang final na budget sa amuang opisina. Once makita nato to, mahibalo ta kung unsa ang ato ang mga buhaton, unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsa ang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Palog lang, Vice, regarding aning kritiko ng mga congressman nga gaduplikit na kuno ang Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, oo. Dito manggod sa ako ang pagsugod, no, sa ako ang termino isip Vice President, doon naman ko ko'y nga buhat, no? Dito sa oath, kung makita ninyo, ay execute and implement laws and na ako sa executive department, kauban ako ang ato ang Pangulo. So, but pasabot, nakabutang po dito na I will protect and defend the Constitution. But pasabot, tanan tong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mauto siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulti nga duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno, kung dunay muduol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede miingon og dili ko mutabang sa imo, ha. So
ang mga tao naanad naman silang no nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President kay dili lang man na karon nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli de Castro. Siya gyud ang nangunaan na paghumangi padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So kibalo na ang mga tao nga dunay ingana. Therefore pag muduol sila sa amoa, dili pwede mo sulti ang gobyerno na uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ingana. So doon ako'y oath nga undertake na dito sa ako ang oath na tanan nga naa sa constitution nato kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Therefore, dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayog tabang. Sir, singit lang po, regarding po sa katatapos lang na turnover ceremony, ano po ang iilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng magnegosyo talaga? Ay, yes ma'am. Doon na tayo guidelines ma'am para mag-apply ang mga associations, ang mga cooperatives, and even individuals no pwede mag-apply sa magnegosyo taday. Mag-anhi lang sila sa ang satellite office kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao dinhi sa Butuan City. Tapos kuhaon nila tong mga requirements nato para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na namo siya. Final question, Sir Dean. Okay, ma'am, what is your biggest the biggest challenge karon as Vice President sa Pilipinas? Actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President kay kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilahang trabaho, na-appeal ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay as I said, ako, politiko man ko, mga politiko, gubaon magyud na imuhang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahang kakompetensya sa politika. Pero kanimang mga kauban ako sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers. Naanad lang yun ni sila nga magtrabaho. Mao man gyud na ang amuang delineation din sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga no bawal gyud ang mamulitika diri sa amuang mga satellite offices and even sa amuang central office because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, serbisyo lang ang ilahang buhaton. So mao na siya ako ang biggest challenge karon kay pirmi ko maghuna-huna paunsa ko makatabang sa ilaha and pirmi ko maghuna-huna nga maluoy ko sa ilaha nga nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang reputasyon niya dili baya basta-basta nang ingana no kay tungod ang tao ba ano wala kay bahandi wala kay laing kana ganing treasure kundi ang imuhang pagkatawag ang imuhang pangalan. Mabisag sige kang na ma'am pero unsa may sikreto sa Vice President nga guwapa magigihapon kayo? Basta termina ko na siya ginasulti sir. Sinanggo po ng tawhana. Sa dami-dami itatanong, nakita pa dito yung beauty ni Inday Sara Duterte. Talagang may pagnanasa ka pala ni Inday Sara, ha? Alam mo, swerte ka, mabait yung vice presidente natin. Baka nabigwasan ka na niyan, gano'n. No, sa tanan kung asa man ko mo abot, ginasulti gid ako na basta Pilipina, guwapa gid na. Tungod kay ang atuang nasod, nakaproduce ta og upat ka buok Miss Universe. Sa Miss Universe lang na ha, doon na pay laing mga kompetisyon nga doon na pud day mga nidaog. So, walay question sa world-renowned beauty of a Filipina. Ma'am, lastly ma'am, imong Christmas greetings ma'am for Caraga dito. Yes, oo.
Naghinaot ko nga malipayon ang celebration sa Pasko sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Caraga ug sa Northern Mindanao. Bahala na dili garbo, bahala na dili dako, bahala na dili mahalon ang ato ang mga regalo. Ang importante na lipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ila. Thank you. Thank you. Ayun, Gon. Ayun na. Ayun, narinig nyo na mga kabitan, ha? Ayun, may maganda yung paliwanag ni Inday Sara Duterte at patama ho ito kay Martin Romualdez, mga kabitan, yung pagtulong ng tag 5,000 pesos bawat isa at may kalaki pang 5 sacks. Napakasubra naman. Hindi naman mimigay ng 5 sacks of rice itong tambaluslos na to kasi paano na lang yung karera niya sa darating na halalan? Maubusan tayo ng budget niyan. Ha? Di po ba? So ayun po. So malaking suplak na naman ho, no? Malaking suplak ho ito kay Martin Romualdez, yung naging paliwanag ho ni Inday Sara Duterte sa kanyang press conference or press briefing ho sa lahat ng mga dumaluhod dyan na kasama ho rin natin sa trabaho, lalo na yung mga reporter ho dyan. So nagkaroon ho sila ng interview kay Inday Sara Duterte. At ayun nga, talagang tatakbo ho si Inday Sara Duterte basta magpaparamdam ho yung taong bayan at kung siya po ay pagsasabihan or kakausapin ito na siya ang pipiliin ng taong bayan, tatakbo ho ito, mga kabalitaan. Alright, so andun na tayo. Malapit na, ilang ikot lang. Isang taon, 360 days. Siguro ilang idlip na lang malalaman na ho natin yan, mga kabalitaan. Ayun na po, narinig at napanood nyo na po si Vice President Sara Duterte. Sana po ay kayo, no? Baka maingganyo ho kayong gusto nyo suportahan si Inday Sara Duterte. I-voice out nyo po yan dito sa Danagan Balita para ihatid natin yan, no? Kay Inday Sara Duterte, sa ating Vice Presidente, na kayo po ay talagang susuporta ho sa kanya sa susunod na eleksyon for presidential elections sa 2028. Para bilang napusuan yung magiging presidente ng ating bansa sa susunod, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo ito, click the notification bell and of course, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayo updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. At kita-kits tayo sa susunod pang mga i-upload nating mga video dito lamang ho sa Danagan Balita News Update Reaction Video. Ako'y magpapaalam na ho. To God be the glory. Momwa, Chip Chip. Peace out.